Lahat tayo ay nagnanais na magtagumpay sa buhay. Ang mga atleta ay nag-e-ensayo ng walang tigil sa loob ng maraming taon para lang magtagumpay sa sports na kanilang napili. Habang ang mga abogado naman ay nag-aaral ng ilang taon at gumugugol ng maraming oras sa paghahanda sa bawat kaso. Bakit? Kasi gusto nating manalo. Walang nag-aaral sa eskwelahan na gusto niyang bumagsak. Kung hindi, gusto niyang makatapos at makapagtrabaho. Walang sumali sa liga na gusto niya pang 10th place lang sila. No, ang lahat gusto nilang maging champion. Gusto natin maging matagumpay sa marriage, family, career, ministry at iba pa. Ngunit sa kabila ng mga hangaring ito, marami ang nakakaranas ng masakit na pagkatalo. Na-realize ko na ang buhay, bagamat hindi isang simpleng laro o labanan sa korte, ay hindi maiiwasang magbunga ng mga panalo at talo. Pero sa kabila ng hindi maiiwasang pagkatalo at pagkapanalo, ay may isang character sa Bible na puno ng maraming tagumpay sa kanyang buhay. Ang pangalan niya ay si King Hezekiah. In fact, ganito siya inilarawan ng Biblia sa 2 Kings 18:7. Ang sabi doon, ang Panginoon ay kasama niya. Saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Oh, grabe, hindi ko alam sa'yo, pero ako gusto ko sabihin sa akin yung mga katagang ito. Kasama ni Mike ang Panginoon. Saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Alam mo, gusto kong manalo ako sa laban bilang husband, father, provider, leader, worker, businessman at iba pa. Gusto ko kasama ko ang Diyos sa lahat ng area ng buhay ko. Dahil ang totoong blessing at tagumpay ay hindi lang ang material na bagay, kundi ang magkaroon ng lumalagong relasyon ng pagmamahalan sa Diyos. Ang totoong tagumpay ay ang pagsama ng Diyos sa atin kahit nasan tayo o kahit ano pa yung ating ginagawa. Kaibigan, pagod ka na ba sa mga pagkatalo sa buhay? Kung gusto mo magkaroon ng totoong tagumpay na binibigay ng Diyos, ay tapusin mo ang mensahe na ito. Ito ang pag-uusapan natin kung ano ba ang mga bagay na ginawa ni Hezekiah na may apply din natin sa ating buhay upang magtagumpay. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Tayo ay nasa part 2 na ating series na Destined for Impact. Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan. And bakit end? Kasi may mga bagay sa buhay na kailangan nating ihinto at may mga bagay na kailangan simulan upang magtagumpay. So letter E, eliminate distractions. Letter N, never abandon. And letter D, depend on God. So number 1, paano ba tayo magtatagumpay sa buhay? Eliminate distractions o tanggalin natin ang mga nakakaistorbo sa ating sa pagtatagumpay. Now, alamin natin sa buhay ni Hezekiah kung ano-ano ba ang mga tinanggal niyang distractions para may apply din natin sa ating buhay. Sabi sa 2 Kings 18:1-4, naging hari ng Judah ang anak ni Ahaz na si Hezekiah. Nang 3 taon ng paghahari ng anak ni Elan na si Hoshea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Si Hezekiah ay anak ng isa sa mga worst
o pinakamalalang hari sa mga Israelita. Si Ahaz ay naghari ng 16 years. Pinasara niya ang templo, pinahinto ang worship service para sa Diyos, at sa kabaliktaran ay nagpalagay siya ng mga Diyos-Diyosan sa maraming lugar sa kanilang villages. Sumali din siya sa mga pagsamba ng mga pagano, pati sa pamamaraan ng kanilang pagsamba na kung saan sinasacrifice nila yung kanilang mga anak. Sabi sa 2 Chronicles 28:3, nagsunog siya ng mga handog sa lambak ng Ben Hinnom at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang suklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Grabe, pati anak niya ay hinandog niya sa Diyos-Diyosan. At sa sobrang sama ni Ahaz ay nung namatay siya, hindi siya nilibing na kasama ng ibang mga hari. Nung namatay naman siya ay pumalit na hari sa kanya ang kanyang panganay na anak na si Hezekiah. Now, sabi sa verse 3, matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon. Hindi siya kagaya ng kanyang tatay. Bakit? Kasi hindi niya ginaya yung kanyang tatay sa pagre-rebelde nito sa Diyos, kundi buong tapang siyang sumalungat sa ginawa ng kanyang tatay. Kahit nung maliit siya, hindi siya sumama sa ginagawa ng kanyang tatay na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na-realize ko na mahirap ang kalagayan ni Hezekiah kasi yung mismong magulang niya na dapat niyang ginagalang at sinusunod, ayun pa yung gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ang hirap ng kalagayan niya dahil ang influence na kinamulatan niya ay hindi maganda. Kaya kung may tatay o nanay ka o guardian na gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, ay pwede ka pa rin hindi sumunod dito. Gaya ni Hezekiah. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi ganito na yung tatay ko, kaya ganito na din ako. Mali kaibigan, kung gusto mong magtagumpay sa buhay na kagaya ni Hezekiah, ay wag mo na ulitin sa buhay mo ang pagkakamali ng iba. Mag-iba ka na ng direksyon. Ang direksyon ay patungo sa Diyos. Tapos ang tatay ni Hezekiah ay may alliance sa mga Assyria na pinaggayahan niya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, maaring ang alliance na ito ay nag-expect din kay Hezekiah na sumunod dahil siya ay anak ni Ahaz. At maaring pinaghihinaan din siya ng loob dahil konti lang sila na gaya niya na gustong sumunod sa Diyos. Pero sa tulong ng Diyos ay napagtagumpayan niya ang kanyang past o nakaraan. Di siya nagpa-apekto dito. Na-realize ko na siya ay tinulungan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Yahweh is my strength. Hindi siya nagpatinag kundi sa unang buwan ng kanyang panunungkulan ay pinabukas niya agad ang mga pinto ng templo at pinaayos ito. Na-realize ko, ito ay isang magulong simulain para kay Hezekiah dahil pati na yung mga tao ay nawalan na din ng tiwala sa Diyos. Maaring hindi na sila bumalik sa pagsamba sa Diyos kahit pa binuksan niya muli ang templo. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Hezekiah. Hindi niya sinisi ang kanyang tatay at hindi siya nagreklamo kundi inasikaso niya ang agarang pagbabago. Kaibigan, na-realize ko na merong mas mabuting gawin kaysa magmukmok at magtampo sa Diyos. Ito ay ang agarang pagbalik sa Kanya at paggawa ng solusyon. Nakakalungkot kasi may mga taong nahihirapang mag-move on sa buhay dahil nakatingin lagi sa kanilang naging failure sa nakalipas. Palaging nakatingin sa taong dapat sisihin. Palaging nakatingin sa sitwasyon na dapat hindi sana nangyari. Kaya ang resulta, lalo siyang nababaon sa kanyang kalagayan at hindi nagtatagumpay. Si Hezekiah ay iba. Nag-focus siya sa solusyon. Nakita niya na ang problema nila ay wala ang Diyos sa kanilang buhay at lalong wala ang Diyos sa kanilang bayan, kaya magulo ang kanilang kalagayan. Na-realize ko na kung hihintulan tayo at i-analyze natin ang ating buhay ay makikita natin na ang dahilan ng kaguluhan, kahirapan, conflict, maling desisyon at iba't ibang problema ay dahil wala naman ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo dumalakad step by step sa direksyon ng Diyos araw-araw. Hindi ko sinabing pag lumalakad ka na sa Diyos ay mawawala na ang lahat ng problema. Pero ang sinasabi ko ay maiiwasan sana natin yung magulong epekto ng kasalanan at maling desisyon na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kung lumalakad tayo araw-araw sa direksyon na binibigay niya sa ating buhay. Now, alam ni Hezekiah
na ito yung kanilang problema. Maring inisip nila na may alliance sila sa Assyria kaya matagumpay sila. Pero hindi. Alam ni Hezekiah na kahit marami silang ari-arian at may matatag na alliance sa ibang bansa, ay wala ring saysay. Dahil kung wala naman ang Diyos sa kanilang buhay, ay magulo pa rin. Bigo at empty pa din ang kanilang buhay sa mata ng Diyos. Kaya sinimulan niyang panumbalikin yung kasiglahan ng mga tao sa Diyos. Sinimulan niyang ibalik ang tao sa totoong source ng tagumpay, peace at joy. Sinimulan niyang tanggalin ang mga distractions na nagiging dahilan upang makalapit sila sa Diyos. Tinanggal niya ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi malugot ang Diyos sa kanila. Sabi sa 2 Kings 18:4, ipinatanggal niya ang mga sambahan sa mataas na lugar. Ipinadurog ang mga alaalang bato at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Narealize ko ang mga sambahan na ito sa matataas na lugar, poste ni Asherah, ang tansong ahas at iba pa ay mahalaga para kay Ahas. Pero hindi ito mahalaga para kay Hezekiah. Para sa kanya ay basura ito. Para kay Hezekiah ay distraction ang mga ito at kailangang alisin sa buhay. Alam niya maganda ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, pero hindi ito mangyayari kung siya ay distracted. May nagsabi, whenever God is going to elevate you, a demon comes to distract you. Don't let the distraction take you off course. Stay focused. Narealize ko, gusto kang i-elevate ng Diyos. Gusto kang magtagumpay ng Diyos. Pero hindi kanya matutulungan kung hinahayaan mo sa iyong buhay yung mga distractions. So ang tanong, ano ba yung distractions na dapat nating tinatanggal para tayo ay magtagumpay? Una, distraction of devotion. Kaibigan, kanino ka mas devoted ng higit kaysa sa Diyos? Ang mga sumusunod ay hindi naman masamang bagay, pero pwede itong maging distraction sa iyong relasyon sa Diyos. Ito ay spouse, o ang iyong family, o ang iyong friends, o ang iyong trabaho. Kung meron sa kanila na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, ay nagiging idols mo sila. Sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 14:26, ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Kaibigan, sino o ano sa kanila ang hinahayaan mo na mag-interrupt sa iyo sa iyong quiet time, study time, at worship sa Diyos? Ang iyo bang asawa, anak, o magulang? Si Hezekiah ay mas pinahalagan niya ang devotion niya sa Diyos. Na-realize ko na kapag pinawalang bahala natin ang ating time sa Diyos para magkaroon ng pakikipag-usap sa Kanya sa araw-araw, ay magsisimula ang mga maling bagay na pumasok sa puso natin at mag-ugat ito. Pag ito ay nag-ugat at lumago sa puso natin, ay ito ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Pangalawa, distraction of reputations. Kaibigan, ingat na ingat ka pa sa iyong reputasyon. Yung tipong lahat ng tao ay gusto mong i-please. Kaya minsan kahit hindi kalooban ng Diyos ang pinapagawa sa iyo, ay ginagawa mo pa din para lang ma-please ang ibang tao. Na-realize ko, si Hezekiah ay hindi lamang nanindigan laban sa gusto ng kanyang ama, o hindi nanindigan din siya na tanggalin ang mga Diyos-Diyosan kahit pa ito ay labag sa kagustuhan ng mga tao. Dahil nga nasanay na sila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito yung maganda. Si Hezekiah, hindi niya kailangang ingatan ng kanyang reputasyon sa maling paraan. Handa siyang bitawan ito at ipakita na siya ay tagasunod ng Diyos. Tinanggal niya ang lahat ng mga bagay na sinasamba ng mga tao kahit hindi ito pleasing sa kanila, kahit pa magalit ang mga tao sa kanya. Now, paano kung mag-compromise siya? Ano mangyayari sa kanya? Halimbawa, may mga tinira siya ng mga Diyos-Diyosan kasi may mga kakilala o kaibigan na mga nag-request na paiwan sa kanila yung mga Diyos-Diyosan nila. Kaibigan, kapag gano'n ang ginawa ni Hezekiah, ay mabibigo din siya gaya ng kanyang tatay na si Ahaz. Bakit? Kasi hindi pwedeng 50-50 ang devotion mo sa Diyos. 50% sa tao, 50% sa Diyos. Sabi sa Luke 16:13,
Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ng isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Bagamat ang context nito ay paglilingkod sa pera, ay may a-apply din ito sa paglilingkod sa ibang tao bilang kakumpetensya ng Diyos sa puso mo. Kaibigan, anong saysay ng iyong reputasyon kung ito naman ang magiging dahilan ng hindi mo pagsunod sa Diyos? Kung gusto mo magtagumpay ay tanggalin mo ang distraction of reputation. Pangatlo, tanggalin mo din ang distraction of tradition. Kaibigan, anong tradisyon ng inyong pamilya ang nakakahadlang para kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay? Si Hezekiah, ipinadurog niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Noong araw sa disyerto ay nagpadala ng ahas ang Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang patuloy na pagrereklamo at pagre-rebelde sa Diyos. Marami ang namatay matapos silang matuklaw. Kaya hiniling nila kay Moises na manalangin sa Diyos na tanggalin yung mga ahas. Pero sa halip na tanggalin ang mga ahas, sinabi ng Diyos kay Moses na gumawa ng ahas na tanso at kung sino ang titingin sa ahas na tanso ay gagaling. Sabi sa mga Bilang 21:9, ganon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Simula noon ay sinamba na nila ang ahas na tanso. Naging tradisyon na nila ito. Sa halip na alalahanin nila ang naging kasalanan nila at ang kabutihan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila, ay ginawa nilang Diyos-Diyosan ang ahas na tanso. Sa halip na alalahanin ang nagbigay ng regalo, ay ginawa nilang Diyos-Diyosan ang regalo. Hindi nila inisip na wala sa ahas na tanso ang kapangyarihan at hindi ito ang Diyos. Kasi Hezekiah, dinurog niya ito. Kaibigan, ano yung Diyos-Diyosan na hindi mo maiwaksi? Anong tradisyon ang hindi mo mabitawan? Na kapag ba may nag-i-invite sa'yo na tara mag-Bible study tayo, di sasabihin mo, ay hindi, kasi ganito yung mga magulang ko, ito na yung kinagisnan ko, and ayoko na mag-entertain ng kahit ano. Na-realize ko na may mga tradisyon o pamahiin sa pamilya na salungat naman sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Pero dahil sa ito na yung nakagisnan natin, ay ginagawa na lang natin ito. May mga programa o activity minsan sa church na naging tradition na at pag merong nag-suggest ng pagbabago ay pinag-aawayan na ito. O kaya nagiging judgmental tayo sa ibang tao kasi iba yung sistema nila sa pamamalakad sa kanilang church. O kaya ang Diyos-Diyosan natin minsan ay yung ating sariling methods. Nandibali nang mawala ang relationship basta ma-insist ko lang itong pinaniniwalaan ko. May isang church na tuwing Sunday, meron silang free coffee. Kaya lang, sa halip na mag-focus sa pagsamba sa Diyos, ay nadidistract sila dahil maya-maya ay may tatayo para kumuha ng kape. At nakaka-distract din naman sila sa iba na seryosong nakikinig. Kaya nagsuggest sila na tanggalin na lang ang kape kasi mas mahalaga na makapag-focus sa pagsamba. Kaya lang, alam mo nangyari, naggalit ang marami dahil tradisyon na daw ito. Bakit tatanggalin? Kaibigan, anong iyong distraction? Devotion, reputation, o tradition? Kaibigan, masasabi mo ba na winasak mo na ang iyong mga idols? Nanggahari na ba ang Panginoong Hesus sa iyo at wala siyang kakumpetensya? So paano natin makakamit ang tunay na tagumpay na binibigay ng Diyos? Una, eliminate distractions. Number 2, never abandon. Huwag mo iiwan. Pero ano yung hindi mo iiwan? Basahin natin ang 2 Hari 18:5. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Juda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Ayon sa talata ay merong 3 bagay na hindi mo dapat iiwan kung gusto mo magtagumpay. Una, never abandon your confidence in the Lord. Maraming napakaraming hindi sumang-ayon at nakipaglaban kay Hezekiah. Bakit? Kasi ayaw nating mga tao ang pagbabago. Tapos nung umupo pa siya sa trono ay napakarami din kalaban sa paligid. Pero ito yung maganda. Hindi siya humingin ng tulong sa ibang bansa gaya ng Egypt. Ang ginawa niya ay nagtiwala lang siya sa Diyos. Na-realize ko, kung gusto mong magkaroon ng impact sa ibang tao, ay kailangan mong matutong magtiwala sa Diyos.
Never abandon your confidence in the Lord. Hindi mo kailangan gumawa ng kompromiso. Tandaan mo na ang laban ay sa Diyos at hindi sa iyo. Put your faith to the test. Sabi ni David kay Goliath sa 1 Samuel 17:47, malalaman ng lahat na nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Grabe, sabi ni David, patutunayan ng Diyos ngayon din na siya ang lalaban. Patutunayan ng Diyos na ang tagumpay ay nasa kamay niya. Patutunayan niya na sa tuwing nagtitiwala ka sa Kanya, ay siya ang lalaban para sa iyo. Kahit na ang sitwasyon ay parang malabo na o wala ng linaw sa future. Sabi ni Corrie ten Boom, always trust an unknown future to unknown God. Kaibigan, pwede mong ipagkatiwala ang iyong future sa Diyos dahil siya ay mabuti. Naalala ko, ang mga agila ay palaging ginugulo ng mga uwak. Pero sa halip na patulan nila yung mga uwak, lilipat lang sila ng sobrang taas na altitude. Sa taas na yon, di kaya makasurvive ng uwak. Di nila kayang sumunod. Na-realize ko na ang ganitong gawain ng agila ay magtuturo sa atin na liparan din natin ang mga challenges o bagyo ng buhay. Never abandon your confidence in God. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Sabi sa talata, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Hindi sinabi dyan na yung mga gumagawa ng ritual o mga tao relihiyoso ay magkakaroon ng lakas. Kundi ang sabi ay kung sino ang magtitiwala sa Diyos ay siya ang lalakas. Kung sino ang mag-aantay, kung sino ang aasa, kung sino ang susunod, ay siya namang palalakasin ng Diyos. Sila ang mga taong magtatagumpay. Ang mga taong may pananampalataya sa Diyos ang mananalo sa laban ng buhay. Sila ang makakalipad sa challenges ng buhay. Ang nire-represent ng uwak ay mga problema. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Diyos na pinapatunayan ng ating pagmamahal sa Kanya, paglilingkod at pagsunod, ay tayo ang mga agila na maliliparan natin ang problema sa buhay. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Kung ikaw man, feeling mo parang lagi ka nalang talo sa buhay, ay magsimula ka na ngayong lumapit sa Diyos. Kung lalapit ka at kikilalanin mo siya, ay matutulungan ka niyang tanggalin ang mga distraction na yan sa iyong buhay. Pangalawa, never abandon your commitment to the Lord. Sabi sa 2 Kings 18:6, sapagkat siya'y humawak na mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa Kanya, kundi inangatan ang Kanyang mga utos na hindi utos ng Panginoon kay Moises. Wow, ang sabi sa talata ay, humawak ng mahigpit si Hezekiah sa Diyos. Na-realize ko na mapanganib ang ginawa niyang pagwasak sa mga Diyos-Diyosan ng mga tao. At maaaring pagplanuhan siyang patayin o i-overthrow ng mga tao dahil sa ginawa niya. At hindi lang yun, mapanganib din ng iba't ibang bayan na gustong sumakop din sa kanila. Pero hindi siya nagpatinan. Humawak siya ng mahigpit sa Diyos. Na-realize ko, hindi naman malakas si Hezekiah, pero lumakas siya at tumatag dahil humawak siya ng mahigpit sa malakas na Diyos. Yung kinapitan niya ay matibay, kaya siya naging matibay. Committed si Hezekiah sa malakas na Diyos, kaya naging malakas din siya. Kaibigan, nanghihina ka ba? May time ba na gusto mo nang sumuko? Kaibigan, huwag ka bibitaw. Kumapit ka na mahigpit sa Diyos at ikaw ay titibay. Mas lalo mong i-commit ang sarili mo sa Kanya. Kaibigan, kung haharap ka sa pagsubok at bagyo ng buhay, humawak ka na mahigpit sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya, mas lalo mo siyang kausapin sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia araw-araw. Na-realize ko kung nagtampo si Hezekiah sa Diyos o nagreklamo at lumayo, ay siguradong dinurog na siya ng mga kalaban. Maraming tao ang pinadapahan ng problema at nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaibigan, kapit ka lang sa Diyos ng mahigpit. Hindi ka kakapit ng one time lang, kundi gagawin mo ito araw-araw na walang tigil. Kaya may problema o wala, gagawin mo ito. Kaya sabi sa Bible, si Hezekiah, walang katulad na hari. Kahit kay David at Solomon ay mas higit siya. Ibig sabihin, consistent siya sa pagkapit sa Diyos.
Kaya tingnan mo ang bilin ng Diyos kay Joshua patungkol sa paghawak sa kanya. Sabi sa Joshua 23:8, kundi humawak kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Wow! Ang sabi ng Diyos ay kapit lang sila sa Diyos at huwag bibitaw. Huwag hahawak sa ibang Diyos-Diyosan o sasamba o magtitiwala. Sabi ng Diyos ay gaya ng inyong ginawa noong una hanggang sa araw na ito, humawak kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang paghawak o pagkapit sa Diyos ay hindi lang pag may problema ka. Tapos pag naayos na ang buhay, nakabitaw ka na kay Lord. Kaibigan, hindi hahawak ka sa Diyos na tuloy-tuloy walang katapusan gaya ni Hezekiah na patuloy na nagpapalago ng relasyon niya sa Diyos. Kaibigan, nakakapit ka ba sa Panginoong Yesus? Gaano ka kasabik na makausap at makapiling mo siya araw-araw? Alam mo ba na mahal ka ng Panginoong Yesus? Yung desire ng puso niya para sa mga anak ng Diyos ay sobrang lakas. Bumaba siya mula sa langit para bayaran ang kasalanan natin upang tayo ay malinis. At balang araw, babalik siya sa atin bilang kanyang bride. Kaya tingnan mo itong prayer niya sa Diyos Ama para sa ating lahat. Sabi niya sa John 17:24, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Grabe, mahal na mahal ka ng Panginoon at gustong-gusto ka niyang makasama. At ito yung maganda dahil hindi ka lang niya sa langit gusto makasama. Kung hindi, ngayon pa lang sa araw-araw, gusto ka na niyang makasama at makausap. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang relasyon mo sa Panginoong Yesus? Kaibigan, never abandon your commitment to the Lord Jesus. Pangatlo, never abandon your obedience to the Lord. Sabi sa Ikalawang Hari 18:6, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa Kanya, kundi iningatan ng Kanyang mga utos na inuutos ng Panginoon kay Moises. Ang sabi sa talata ay, hindi tumigil si Hezekiah sa pagsunod sa Diyos. Hindi siya napagod, hindi siya nagsawa, at sa kabaliktaran ay iningatan niya ang mga utos ng Diyos. Ang ibig sabihin ng iningatan sa Hebrew ay shamar. Nang ibig sabihin ay to guard or protect, attend to, observe, preserve, regard, reserve. Ang ibig sabihin ay binabakuran niya ang utos ng Diyos. Binabantayan niya ito sa buhay niya. Kung ito ba ay nasusunod niya o hindi. Walang pwedeng kumuha nito sa kanya. Hindi siya papayan. Hindi niya papayagan ng kahit anong excuse para hindi niya namnamin at kainin at sundin ang salita ng Diyos. Ibigan, tinitingnan mo ba ang mga commands ng Diyos sa iyo bilang isang bagay na dapat ingatan, huwag sayangin, pagyamanin at sundin? Ibigan, kung gusto mo magtagumpay ay ingatan mo at sundin ang salita ng Diyos. Huwag ka bibitaw, kundi araw-araw ay pagbubulay-bulayan mo ang kanyang salita upang masunod mo ito at ikaw ay magtatagumpay. Sabi sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaibigan, nais ng Diyos na paginhawahin ang iyong lakad at magtamo ka ng tagumpay. Kaya simulan mo basahin at pagbulay-bulayan at sundin ang kanyang salita. Sabi ni Charles Spurgeon, when your will is God's will, you will have your will. Kaibigan, never abandon your obedience to the Lord. Sundin mo ang kalooban niya at siya ang magbibigay sa iyo ng tamang kalooban na ipaparanas naman niya sa iyo. May isang lalaki na gustong-gustong bilhin ng isang bahay na binenta ng $2,000. Kaya lang ay mahirap lang siya at talagang wala siyang pambili. Kaya yung may-ari ng bahay ay sa bandang huli, binenta na rin sa kanya ang bahay ng alahati lang ang presyo. Pero may kondisyon. Mag-iiwan siya ng isang pako sa may pinto sa harap ng bahay at ito ay pagmamay-ari niya pa din at hindi pwedeng tanggalin. So, nabili naman ng bahay. Kaya lang, makalipas ang maraming taon, bumalik ang may-ari
at gusto niya bilhin ulit ang bahay. Kaya lang, hindi pumayag ang nakabili ng bahay. Alam mo ginawa nung dating may-ari, may nakita siyang patay na aso sa daan at ito ay sinabit niya sa pako na pagmamay-ari niya. Walang nagawa ang bagong may-ari ng bahay at hindi nagtagal, hindi na matirahan ng bahay dahil sa sobrang baho. Kaya ang ginawa niya ay binenta niya ulit sa dating may-ari ang bahay. Na-realize ko na kapag nag-iwan ka ng maliit na compromise ng kasalanan sa buhay mo, hinayaan mo ang dyablo na magkaroon ng pakop sa puso mo. Hindi ka totally nag-commit sa Diyos 100%, ay babalik ang dyablo at maglalagay siya ng basura sa iyong isip at puso na magiging dahilan para hindi makapaghari ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Mabibigo ka na tuparin ang purpose niya sa buhay mo. Kaibigan, ano ang pako ng dyablo na iniingatan mo sa iyong buhay? Anong isang bagay na yan na hindi mo ma-give up para sa Diyos? Kaibigan, yan ang magiging dahilan ng pagbagsak mo balaan. Kaya never abandon your commitment to the Lord. So paano ba natin makakamit ang tunay na tagumpay na pinibigay ng Diyos? Una, eliminate distractions. Number 2, never abandon. And lastly, number 3, depend on God. Magdepende ka sa Diyos. Sabi sa Ikalawang Hari 18:7, ang Panginoon ay kasama niya saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Siya ay naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niya maglingkod sa kanya. Pinagpala ng Diyos si Hezekiah dahil ipinagkatiwala niya ang lahat ng area ng buhay niya sa Diyos. Sabi sa talata ay kahit saan siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Kaya nga ang tanong ay, ano ba ang ipagkakatiwala natin sa Diyos? Una, depend on God for your security. Iasa mo sa Diyos ang iyong seguridad. Sabi sa 2 Kings 18:7, ang Panginoon ay kasama niya. Narealize ko na hindi humingi ng tulong si Hezekiah sa kanyang pamilya, kaibigan o ibang bansa. Bakit? Kasi ang Panginoon ay kasama niya. Narealize ko na ang security ni Hezekiah wala sa dami ng kanyang mga kawal. Wala din sa dami ng kanilang kayamanan. Kundi ang security niya ay nasa Diyos. Sa Diyos siya nagtiwala. In fact, sabi sa verse 5, siya ay nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel. Narealize ko na ang desire talaga ng Diyos ay samahan yung mga taong sa Kanya ay umaasa. Halimbawa, si Noah, sinamahan siya ng Panginoon sa loob ng arko. Si Abraham, sinamahan ng Panginoon sa Mount Moriah. Si Moses, sinamahan ng Panginoon nung ito ay nasa disyerto habang pinapangunahan niya yung mga Israelita. Sinamahan din ng Panginoon ang mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa disyerto. Si David, sinamahan din ng Panginoon nung siya ay nakipaglaban kay Goliath. Si Elijah, sinamahan din ng Panginoon sa Mount Carmel. Tapos kasama din ni Daniel ang Panginoon nung siya ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Sinamahan din ng Panginoon ang 3 kaibigan ni Daniel nung hinulog sila sa apoy. Sinamahan din ng Panginoon ang kanyang mga alagad nung sila ay pinipersecute. Sinamahan ng Panginoong Hesus si Pablo nung siya ay nakakulong. Sinamahan ng Panginoong Hesus si Apostle John nung siya ay nasa isla ng Patmos. At hindi lang yun, kaibigan. Ito yung katotohanan. Kahit nasan ka ngayon, ay kung ikaw ay may relasyon sa Kanya, nanampalataya ka at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, siya ay kasama mo ngayon. Kaya kung ikaw man ay may pinagdadaan ng hirap sa buhay, ay patuloy mong ilagay sa Diyos ang iyong seguridad. Depend on God for your security. Sabi ni Craig Groeschel, never let the presence of a storm cause you to doubt the presence of God. Narealize ko kung sinisikap mong makilala ang Diyos, sinisikap mong palaguin ang pagmamahal mo sa Kanya, sisiguraduhin niya na magpapakilala siya ng lubos sa iyo at kikilos siya na may kapangyarihan sa buhay mo. Sabi sa Kawikaan 8:17, iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasi. Yes, mahal tayong lahat ng Diyos nang walang kondisyon. Pero yung favor ng Diyos ay nasa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sabi niya, matatagpuan mo ako kung talagang naghahanap ka sa akin ng masigasi. Mahal ka niya, kaibigan, pero kung hindi ka masigasi sa paghahanap sa Kanya, hindi ka nagbibigay ng time na makilala mo siya sa pagbabasa ng kanyang salita, ay hindi siya magpapakilala sa iyo. Bakit? Kasi hindi kanya pupersahin na hanapin mo siya.
Aantayin ka niyang magkusa. Aantayin ka niyang bukal sa loob mo ang paghanap sa Kanya. Kaya kung ginagawa mo lang palang compliance ang pagsisimba, ginagawa mo lang pakitang tao ang paglilingkod, para naman humanga sa iyo ang iyong nililigawan, sinasabi mo magpapakonvert ako para mapangasawa ko siya. Kaibigan, pag ganun ang attitude mo ay hindi mo matatagpuan ng Diyos. Papasok ka sa simbahan ng kung ano ka at lalabas ka ng ganun pa din. Walang pagbabago na mangyayari sa relasyon mo sa Diyos. At walang magbabago sa buhay mo dahil hindi ka naghanap ng masigasig. Minsan pag may nagpapapray sa akin na sana tuluyan na siyang magbago at makawala sa kasalanan, alam mo, hindi ko pinapanalangin na tanggalin ng Diyos yung kanyang pangangalo niya. Kundi ang pinapanalangin ko ay magkaroon siya ng pagnanasa na hanapin talaga ang Diyos ng masigasig. Bakit? Kasi pag ginawa niya ito, ay magpapakilala ang Diyos sa kanya. At habang nakikilala niya ang Diyos, ay ito naman ang magpapabago sa kanya. Unti-unti. Habang nakikilala niya ang Diyos, ay lalago naman yung kanyang pagmamahal dito. At habang lumalaki ang pagmamahal niya sa Diyos, lumalaki din ang pagkamuhi niya sa kasalanan. At lumalaki din ang desire niya na sumunod sa Diyos. At habang nagpapakilala ang Diyos sa kanya, ay lalaki din yung pananampalataya niya sa Diyos to the point na ang security niya ay ang Diyos na mismo. Hindi na siya magtitiwala sa sarili niyang lakas at pangunawa. Hindi siya magtitiwala sa sarili niyang effort, kundi ang security niya ay ilalagay niya sa Diyos. May isang lalaki ang pumunta sa isang amusement park. Doon ay sumakay siya ng isang klaseng ride. Pagpasok pa lang nila sa entrance, nakita na niya ang nakalagay na sign na dapat ay iwan ng kanilang cellphone bago sumakay. Maraming mga signage sa paligid pero ini-ignore lang ito ng lalaki. At sa isip nito na kaya niyang protektahan yung kanyang cellphone dahil nilagay niya ito sa kanyang malalim na bulsa. Habang nakapila sila sa entrance ng ride, may nakalagay din na sign na kailangan nilang iwan yung kanilang cellphones. Pero ganoon pa man, hindi niya pinansin ito dahil busy siya sa pakikipagkwentuhan. Hanggang sa siya ay makasakay na. Siya ay nilagyan ng seatbelt, nilagyan ng strap sa paligid ng kanyang katawan, na halos hindi na siya makagalaw. Then, maya-maya pa, umandar na yung ride. Umiikot, bumaliktad, and then tumayo, tapos biglang bibilis, biglang babagal. Mahabang oras sila nag-ride. At nang bumaba na sila, ay kinapa niya yung kanyang cellphone sa kanyang bulsa. At pinagpawisan siya at namutla dahil wala na yung kanyang cellphone. Narealize niya na wala na rin yung kanyang mga business contacts, yung mga importanteng information na nasa cellphone niya, wala na rin. Sabi niya, ang nasa isip niya ay sisihin ang amusement park. Kasi dapat bago siya pinasakay, ay inulit-ulit sa kanya na hindi pwedeng dalhin ang cellphone. Nasa isip din niya na sisihin yung kanyang pamilya dahil ang iingay sa pila, kaya malamang na hindi niya narinig yung reminders. Pero na-realize niya na siya pa rin ang responsable sa choice na pinili niya. At hindi naman nagkulang ng reminders ang amusement park. Alam mo, ganyan din natin tinatrato ang buhay natin kadalasan. Sinasantabi natin yung mga paalala ng Diyos. Ang mga panawagan niya sa atin na hanapin siya sa buhay natin ng masigasig at seryoso, pero hindi natin ginagawa. Kinukumbinsi natin yung ating sarili na okay naman ang buhay ko. Kahit pa nabasa na natin yung warning at reminders ng Panginoong Hesus sa Mateo 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sabi sa talata ay kung mas mahal mo ang buhay mo kaysa sa Diyos, ay mawawalan ka lalo nito. Pero kung ibibigay mo sa Diyos ang iyong buhay, ay magkakaroon ka ng meaningful na buhay dito sa lupa at buhay na walang hanggan din kasama ang Panginoong Hesus. Kaya alam mo, katulad nung lalaki sa amusement park, ay ini-ignore din natin yung paalala sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi natin pinapansin ang warning niya. Hinahanap natin yung happiness sa party, kasikatan, career, material, collections, hobbies at iba pa. Hanggang isang araw, tumama sa iyo yung problema. Nagka-problema ka sa pinansyal, health issues, o broken families at pakiramdam natin parang pasan natin ang buong mundo. Na-realize din natin na wala pala tayong control sa mga bagay na pinanghahawakan natin. Maaaring ang iyong relationships ay nasira, ang iyong prayer life ay wala na din, at gusto mong sisihin ng ibang tao o sisihin ng Diyos.
Pero kaibigan, hindi nagkulang ang Diyos sa paalala sa atin. Kaya lang mas pinipili natin na huwag na lang pansinin ang panawagan ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito, hindi nagbibigay ng warning ang Diyos para takutin tayo. Hindi nagbibigay siya ng warning para maiwasan natin ang kapahamakan. Hindi porket malakas ka at may pera ay buhay ka. Hindi porket meron kang karelasyon na gusto mo ay buhay ka. Kaibigan, pwede kang meron ng mga bagay na ito pero patay ka spiritually. Sabi sa Ephesians 2:5, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sabi dito ay bago pa sila naligtas, ay ano yung kanilang kalagayan? Sila ay patay dahil sa kasalanan. Maaaring nakakahinga pa sila, nakakapagtrabaho, nagagawa nila ang gusto nilang gawin ng malayo sa Diyos. Pero sila ay itinuturing ng Diyos na patay. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Ikaw ba sa mata ng Diyos ay buhay o patay? Pero tingnan mo to, nung sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, sila ay muling binuhay dahil sa grace ng Diyos. Ang ibig sabihin, kahit wala ka ng mga bagay na tinatangkilik ng mundo, ay ikaw naman ang may totoong buhay. Dahil hinanap mo ang Diyos sa iyong buhay. Nakinig ka sa warning niya. Kaya kaibigan, makinig ka sa warning ng Diyos. Ibigay mo buhay mo ngayon sa Diyos at ikaw ay bubuhayin niyang muli. Pangalawa, depend on God for your provisions. Sabi sa ikalawang hari 18:7, ang Panginoon ay kasama niya saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Ang sabi sa talata ay palaging nagtatagumpay si Hezekiah dahil bukod sa kasama niya ang Diyos, ay siya din ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ni Hezekiah para magtagumpay. Naalala ko noon, nung kami ay nagsisimula pa lang sa aming maliit na negosyo. Wala kaming malaking puhunan para pambili ng makina na kakailanganin namin sa aming copier at printer rental business. Sabi ko noon, Lord, kung ikaw ang nagbigay ng business na ito, ay sisiguraduhin mo na kami ay magtatagumpay. Basta sa iyo lang kami aasa. Tuloy-tuloy kitang hahanapin at kikilalanin kahit anong mangyari. Ang business na ipinagkatiwala mo sa amin, gagamitin ko para makilala ka ng aming magiging empleyado. Alam mo, by God's grace, ang Diyos ang nag-provide ng wisdom sa akin para gumawa ng website at gumawa ng online business listings. Ang Diyos ang nag-provide ng mga online platform na ito. Ang Diyos ang nag-provide ng skill na kailangan ko para maka-adapt ako sa bagong technology. Kasi ang uso noon ay ang PLDT directory at newspaper ads. Yung mga kalaban namin nandun sa PLDT directory. Ako naman, wala naman akong pambayad para magpa-add sa mga ganitong platform. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng ibang way. Ito nga ang sa online. At ito ang grace ng Diyos. Dahil araw-araw ay nakakakuha kami ng inquiry at orders. Now, ang sumunod naman na problema ay maraming order. Pero wala kaming pambili ng machine. Alam mo, by God's grace, biglang may tatawag sa akin na magtuturo sa isang junk shop. Sasabihin niya, meron dito available mga galing sa kumpanya. Now, aksidente ba ito? Sino ang nagpadala ng tao na nagsabi sa akin na may printer doon sa junk shop? Ang Diyos ang nagpadala. Grabe, sabi ko, praise God, Lord. Ikaw ang aming provider. Sumunod na kailangan namin ay mga supplies na kakailanganin namin para makapag-maintain ng makina. Kaya lang, again, wala naman kaming puhunan. Grabe, by God's grace, si Lord ay nag-provide ng supplier. Tapos ang amazing pa dito ay may pagkakataon na ang terms na binigay sa amin ay hindi 30 days o 90 days, kundi meron pang 3 years to pay. Grabe, sabi ko, Lord, kumpanya mo ito. Kaya ikaw din ang nagpo-provide ng kakailanganin niya. Salamat po. Kaibigan, depend on God for your provision. Huwag ka umasa sa mga connection mo. Ang ibig sabihin na nagdedepende ka sa Diyos ay patuloy kang naghahanap sa Kanya. Araw-araw ay hinihingi mo sa Kanya ang direksyon. Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong araw na ito para mag-glorify kita? Lord, ito yung pinagdadaanan namin sa aming marriage. Anong gusto mong gawin ko? Paano ako magre-respond sa aking asawa? Paano ako magre-respond sa aking boss? Anong direction mo sa akin sa ministry? Alam mo, pag nagdedepende ka sa iba't ibang provision ng Diyos sa iyo, sa lahat ng area ng buhay mo, ikaw ay magtatagumpay.
may isang misyonaryo ang nagkwento na doon sa lugar ng kanilang misyon ay may namatay na nanay na nagsilang ng sanggol. Kaya sinikap daw nilang gumawa ng improvised incubator para sa kakasilang pa lang na baby. Kaya lang ay yung kanyang hot water bottle ay sira na. Ito pa naman sana yung magbibigay ng init sa baby. Kaya nagsabi siya sa mga bata na manalangin para sa baby at manalangin din para sa kapatid ng baby. Alam mo, may isang bata, nanalangin siya, sabi niya, Lord, magpadala ka po ng hot water bottle ngayon. Kasi kung bukas pa po, ay too late na, mamamatay na po ang baby. At Lord, magpadala ka din ng manika para sa kanyang kapatid para hindi po siya malungkot. Alam mo, nung kinahaponan, may malaking package ang dumating galing England. Habang binubuksan ng missionary yung box, nakatingin yung mga bata at doon nga sa mga damit ay may nakalagay din na hot water bottle. At nung nakita ng bata na nagpray na may hot water bottle doon sa box, agad niyang hinalukay yung box sa kanaliman. Sabi niya, kung pinadala ng Diyos yung hot water bottle, ay pinadala niya din ang manika at hahanapin ko ito. At alam mo, tama siya. Dahil meron nga manika sa ilalim ng mga damit. Alam mo, na-realize nila na 5 months ago, bago pa maipadala yung package, ay alam na ng Diyos ang pangailangan na ipapanalangin ng bata. Kaya yung Panginoon ang nag-guide dun sa grupo ng mga babae na nagpapak ng package na maglagay ng hot water bottle at manika. Ibigan, keep on seeking, keep on knocking, and keep on asking. At ikaw ay makakatanggap. Bakit? Because God is your faithful provider. Pangatlo, depend on God for your strength. 2 Kings 18:7-8, siya'y naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niya maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito mula sa Moob bantayan hanggang sa lungsod na may kuta. Alam ni Hezekiah na ang lakas na kailangan niya para magtagumpay ay ibibigay ng Diyos. Kaya naghimagsik siya laban sa Assyria at nilabanan din niya ang mga Palisteo. Alam ni Hezekiah na sa lahat ng tagumpay ay ang Diyos ang lumaban para sa kanya at nagbigay din ng kalakasan sa buhay ng tao. Alam mo, na-realize ko sa buhay ng tao ay palaging merong dalawang pagpipilian. Aasa ka ba sa iyong sariling lakas o aasa ka sa Diyos? Yung mga taong mataas ang pride, aasa sa sarili para siya magtagumpay. Naniniwala siya na masosolve niya yung kanyang problema sa buhay, sa sariling lakas. Kaya nga minsan sa church, nangyayari din ito. Ganun, may problema ka sa kasalanan, try harder. Ma-overcome mo din yan. Konti lang ang umattend sa church nyo, nako, try harder sa pag-invite at pag-share ng gospel. Kung may problema, try harder at magtatagumpay ka. Kaibigan, nasanay tayo sa ganitong mindset. Kaya tuloy, pag nakaranas ka ng tagumpay, akala mo, ikaw yun. Kasi nag-try harder ako Nagsikap ako, kaya ang galing ko. Kaya nga ganitong mindset, nagde-develop ng pride. Pero tingnan mo, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Grabe, sabi ni Pablo, kung ano man ako ngayon, bagamat marami ako na-accomplish, ay hindi ako ito. Grace lang ito ng Diyos sa akin. Ibigan, may mga bagay sa buhay natin na hindi mo masusod maliban sa grace ng Diyos na tulungan ka. Hindi mo kaya mapagtagumpayan ng kasalanan mo. Hindi mo kaya maging matagumpay sa sarili mo. Kundi ang Diyos na nasa iyo ang tumutulong sa iyo. Bakit? Para kung nagtagumpay ka na, ay siya yung mapaparangalan mo at hindi ang iyong sarili. Marahil gusto mo din magkaroon ng tagumpay. Gusto mo magkaroon ng impact sa mundo. Impact sa iyong asawa, anak, magulang, katrabaho. Mandepende ka sa Diyos at ikaw ay pagtatagumpayin niya. Kung gusto mo magkaroon ng impact sa ibang tao, kailangan mo na magkaroon ng impact sa iyo ng Diyos. Kailangan mo muna siyang maranasan. Sabi ni Socrates, let him that would move the world first move himself. Sabi ni Socrates, bago ka magkaroon ng impact sa iba, ay kailangan mo na itong magsimula sa iyo. Kaibigan, gayahin mo si Hezekiah. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Ngayon din, manampalataya ka sa Kanya.
na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, papatawarin ka niya at bubuhayin mo muli. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka't manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Tulungan mo akong magbago at maglingkod din sa iyo para sa iyong kaharian. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nakakaba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon skill, we get what skill can do. When we rely upon technology, we get what technology can do. When we rely upon organization, we get what organization can do. When we rely upon prayer, we get what God can do. Kaibigan, ang tagumpay ay hindi nakabase sa edukasyon, skill, technology, organization, kundi sa Diyos. Kaya kung gusto mo magtagumpay ay una, eliminate distraction. Tanggalin mo ang anumang nagiging sagabal sa pagsunod mo at paglapit sa Diyos. Pangalawa, never abandon your trust and commitment to God. Sumunod ka sa pinapagawa niya sa iyo. Huwag kang mag-compromise at makikita mo kung paano siya kumilos. Taste and see that the Lord is good. Pangatlo, depend on God on your security, provision, at strength. Huwag kang magtiwala sa sarili. Hindi self-confidence ang kailangan mo, kundi God-confidence. At pag ginagawa mo ito, kaibigan, ikaw ay sasamahan ng Diyos at pagtatagumpayin kahit saan ka man tumungo. God bless.